Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa para sa ating panalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, dahil muli mo kaming binigyan ng pagkakataong magtipon bilang isang pamilya sa pagsamba at pananampalataya. Tunay, Panginoon, na hindi naging hadlang ang masamang panahon upang kami ay sama-samang magpuri. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa kaligtasan, at sa bawat biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat dahil sa kabila ng aming mga pinagdaanan sa buong linggo, tagumpay, pagsubok, pagod at mga bagay na minsan ay hindi namin nauunawaan. Narito kami ngayon, may pagkakataong muling huminto, manalangin, at ituon ang aming puso sa iyo. Panginoon, bago kami magsimula sa aming pagsamba, hinihiling namin na ihanda mo ang aming mga puso at isipan. Alisin mo ang anumang pangamba, pag-aalala, pagod o problemang maaring maging hadlang upang lubos naming maranasan ang iyong presensya. Kung may mga pusong mabigat, bigyan mo sila ng kapayapaan. Kung may mga nanghihina, palakasin mo sila. Kung may mga nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila kailanman pinababayaan. Kung may mga nangangamba, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang aming kaligtasan. Habang kami ay umaawit, tanggapin mo ang aming papuri. Habang kami ay nananalangin, dinggin mo ang aming mga puso. At habang kami ay nakikinig sa iyong salita, buksan mo ang aming mga puso upang maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Tulungan mo po kaming maisabuhay ang bawat katuruan. Panginoon, tanging ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming sasambahin. At ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Inihahabilin namin sa iyo ang aming buong oras ng aming pagsamba. Kayo po ang manguna, kumilos at mangusap sa bawat puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan at kadakilaan ng iyong anak na si Jesus. Amen. When the enemy surrounds and my heart grows faint within, when the
your sacrifice so great. I have peace that's undeserved, for the battle has been won, and I fear no shame or loss. Now the sting of death is gone. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. We wait. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. When my heart was cold and lifeless, and I wandered in my blindness, you pursued me. And before the world was breathing, you had chosen to redeem me, for you loved me. Lord, you love me, and I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Though the enemy is mighty and 1,000 fall beside me, you defend me. When the wilderness seems endless and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Oh, Lord, you will accomplish all things for my good. Till the day you come in power, where I reach my final hour, you will keep me. Yes, you will. You're the author of my story. You are faithful.
Our first reading from the Old Testament is taken from the book of Isaiah, chapter 65, verses 17 to 25. And for this reading, we will read it responsibly. Mauna mga lalaki at susunod ang mga babae. Simulan na po natin. Mga lalaki, makinig kayo. Gagawa ko ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Mga babae, Kaya magalak kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin. Sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao, at ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. mga lalaki, magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na maririnig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagdaing. Mga babae, Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa. Ang sino mang mamamatay sa gulang na 100 taon ay bata pa. At ang mamamatay ng hindi pa umaabot sa 100 taon ay ituturing na pinarusahan ko. mga lalaki, sa mga panahong iyon, tatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Mga babae, Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim. Sapagkat kung papaanong ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganoon din ang aking mga mamamayan at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. mga lalaki, hindi sila magtatrabaho ng walang pakinabang at ang kanilang mga anak ay hindi na daranas ng kamalasan, sapagkat sila ay mga taong pinagpala ng Panginoon. At ang kanilang mga anak ay kasama nilang pinagpala, mga babae. Bago pa sila manalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Sabay-sabay po tayo. Sa mga araw na iyon, magkasamang magkasamang kakain ng asong lobo at ang- mga tupa. ang tupa. Pati mga leon at mga baka ay Mga kakain baka ng ay damo. kakain ng damo. At ang mga ahas Ang ay mga hindi ahas ay naman hindi umuklaw. umuklaw. Wala nang Wala nang mamiminsala maminsala o gigiba o sa gigiba aking sa banal aking na banal na bundok, bundok ng ang Zion. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Mine are days that God has numbered. I was made to walk with Him. Yet I look for holy treasure and forsake the King of Kings. But mine is hope in my Redeemer. Though I fall, His love is sure. For Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears. Mine are tears in times of sorrow. Darkness not yet understood. Through the
stand together now? Standing as we join to sing. Come rejoice now, together now. Come rejoice now, O my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion's city, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine Our reading from the New Testament is taken from the book of 2 Peter chapter 3 verses 10 to 14. We will be reading it in chorus. Sabay-sabay po tayo. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ubo. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Na habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit, ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Magandang umaga po, brothers and sisters. Nasaan man po kayo ngayong umaga, nawa po ang pagpapala ng Diyos ay inyong maranasan, pati po ang kanyang pag-iingat. Nasaan man po tayo, kung tayo po ay may katabi, maaari po bang harapin natin ang ating mga kasama at sabihin sa kanila, Happy Lord's Day, kapatid. Happy Lord's Day. Amen. At sabay-sabay po nating bigyan ng papuring palakpak ang ating Panginoon, ang ating pong manlilikha, sapagkat siya ay karapat-dapat sa ating papuri at pasasalamat. Kung tayo po ay handa ng tumanggap ng mga salita ng Diyos, hinihiling ko po ang bawat isa na itaas po ang kanilang mga kanang kamay. Magsitayo po tayong lahat. At sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos Ang salita ng Diyos. nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos Ang Ang salita salita ng ng Diyos, Diyos nag-aayos ng buhay. nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos At ang salita ng Diyos nagpapala. nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today Today, I receive I receive the blessings in the Word. the blessings blessings in the Word. Ulitin po natin, today Today, I receive I receive the blessings in the Word. the blessings in the Word. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita.
dito po sa aklat ng unang Pedro, Eh, Kabanata kasi 1, talata sana 6 iaano ko. hanggang 9. Hihilingin ko po na paki-off po muna ang ating mga microphones para hindi po mag-interfere sa ating main sound system. Marami pong salamat at babasahin ko po, sundan po ninyo gamit ang inyong mga mata. Ang sabi po ng salita ng Diyos, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo, katulad ng ginto. Sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa gintong nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Heso Kristo. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo, na walang iba kundi ang kaligtasan ninyo. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na nagpapatakbo at nagpapaandar ng kalawakan, sinasamba ka namin. Kayo po ang aming manlilikha. Kung kaya nararapat po na ngayong araw, magsama-sama kami upang kayo'y papurihan at parangalan. Salamat po, O Diyos, sa pagdaloy po ng iyong mga biyaya at pagpapala sa bawat tahanan na kasama po namin sa gawain ito. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Kung may bahagi po ng aming buhay na hindi kalugod-lugod sa inyo, na hindi po ayo sa inyong harapan, hinihiling po namin ang kapatawaran. Kinukumpisal namin anuman pong aming mga pagkakasala at pagkukulang, ito man po ay sa isip, sa salita o sa gawa. Salamat po Panginoon sapagkat ang dugo ni Jesus ang siyang naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan noon, ngayon at sa mga darating pang araw. Panginoon, alam po namin na may gagawin kayong maganda sa amin pong gagawing worship, gathering at pakikinig ng iyong mga salita. Through your word, you rule and reign over your people. Bigyan niyo po kami ng tenga na handang makinig, mga spiritual ears that are ready to listen to your word. At ang amin pong hiling, O Diyos, nawa po matagpo anuman po ang aming pangangailangan ngayong umaga. Tinataas din po namin, O Diyos, sa inyo ang buong Pilipinas, lalo na po ang mga probinsya at mga puok na ngayon po ay nakakaranas ng matinding pagbabaha, walang tigil na pag-ulan, Panginoon. Hiling po namin, O Diyos, ang inyong habag. Tulungan niyo po ang mga kababayan namin na ngayon ay naipit sa baha, walang nagre-rescue sa kanila. Lord, stretch out your miracle and helping hand, Panginoon. Paratingin niyo po sa kanila ang tulong, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga bata. Ingatan niyo po ang mga nanay at tatay at bawat family members ng mga kababayan namin, Panginoon, na ngayon ay nasa gitna po ng ganoong sitwasyon. At Lord, higit sa lahat, hinihiling po namin, according to your word, according to your will, na ang bagyong ito ay mawala na. Ang pag-uulan ay tumigil na. Lord, I also ask that you will bless people right now who are sick and needing strength for their bodies. Ibaba po ninyo ang kagalingan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos at maaari na po kayong maupo sa inyo pong kinaroroonan. Muli po, binabati ko kayo ng Happy Lord's Day. Salamat sa Diyos at tayo po ay nagkasama-sama. Bagaman wala po tayo sa iisang pisikal na lokasyon, alam ko po na sa diwa po ng pagsamba at sa diwa po ng pananalangin, tayo pong lahat ay pinag-isa ng Diyos.
Ang pamagat po ng mensahe na akin pong ibibigay ngayon pong umaga ay akin pong tinawag na Joy in the Midst of Suffering. Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pastor, di ko gets ang logic ng title na yan. Joy in the Midst of Suffering? Pwede ba yun? Di ba pastor, ang joy at ang suffering ay magkabaliktad yan, magkasalungat yan. Kaya papaanong pwede kang magkaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok o paghihirap? Kapatid, ang tanong na yan ay valid. Kaya magandang pag-usapan natin dahil Biblia mismo ang nagtuturo na iba ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, may mga pagsubok pa din. Dadanas pa rin tayo ng mga trials and testings. Pero iba ang response natin sa suffering. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, naroon pa rin ang ating kagalakan in the midst of trials. Amen? Kalbitin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang buhay Kristiyano, kahit may pagsubok, masayang tunay. Amen? So sagutin po natin yung tanong na pwede nga ba tayong magkaroon ng joy kahit sa buhay na ito ay may mga pagtitiis tayong dinadanas? Upang sagutin po ang tanong na yan, ay pag-aaralan po natin ang isang aklat sa Biblia na kung saan ay talagang hinimay ang paksang ito na joy in the midst of suffering. Ang tinutukoy ko pong aklat ay yun pong Book of 1 Peter o Unang Pedro. Ang Unang Pedro po ay maikli. Ito po ay maikling aklat lang na binubuo po ng 5 chapters. At sa 5 chapters po na ito, 5 beses binanggit ang salitang suffering. So 5 times binanggit ang word na suffering. Wow! Napakaikling aklat pero 11 times paulit-ulit binanggit yung salitang suffering. Kaya po pag binasa natin ang 1 Peter, marirealize po natin na ang Biblia po talaga ay relatable. Hindi po natin kailangang magkunwari na okay tayo whenever we face the Bible because the Bible is like a mirror. It shows us our condition, it shows us our situation. Kaya kapag binabasa natin ang Bible, maraming beses nasasambit natin, itong tinutukoy ng Bible na huwag mag-worry. Ako to kasi worry ako ng worry. Ganyan din ang dinadanas ko. Talagang itong sinasabi ng Biblia, nangyayari sa aking buhay. Kaya mga kapatid, ang Bible po ay realistic na book. At yan po ang ipinapakita sa atin ng 1 Peter. Ang Biblia ay hindi pagkukubli ng lagay ng tao. Bagkos ang Biblia po talagang pinag-uusapan yung mga bagay na totoong nararanasan natin. Kaya po isang bagay lang po ang kahulugan nito, na anuman po ang sitwasyon natin sa buhay, kita yan ng Diyos. What bothers you is important to God. Hindi yan nalilingid sa ating Panginoon. Maaring sa oras na ito, maaring ikaw ay nakaupo dyan sa iyong bahay kasamang iyong pamilya, pero ang isip mo marahil ay nandun pa rin sa nangyari nung nakaraang Thursday, nakaraang Tuesday, nakaraang Monday, at talagang pinanghihinaan ka ng loob. Mga kapatid, ang aklat ng 1 Peter ay nagsasabi, kita ng Diyos ang iyong suffering. I know what you are going through. Kaya mga kapatid, comforting po na malaman na may pakialam ang Diyos sa atin pong nararanasan ngayon. Pwede ba akong makarinig ng amen dyan? Amen. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagsasuffer, sabi sa atin ng Unang Pedro na yan talaga ang realidad ng buhay sa mundo. Kaya kapatid, huwag kang magdududa sa pananampalataya mo kung, ay bakit si ganito, na-bless na naman si ganito, may bago na namang pagpapala, nakarating siya sa ganitong lugar, mabuti pa ika si ganito, may bahay na,
may kotse na. Mga kapatid, wala pong puwang ang pagkukumpara sa ating buhay sa buhay ng ibang mga Kristiyano kasi sinasabi mismo ng unang Pedro na kahit Kristiyano na tayo, may mga bahagi talaga sa buhay natin na may kalungkutan at may suffering. Kaya kapatid, ang message po ng First Peter sa ating lahat, kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, hindi ka nag-iisa. Maraming Kristiyano ang dumadanas din ng pagtitiis at suffering. Hindi ka naman iiwanan ng Panginoon. Malalagpasan natin ito. Kaya nais kong ulitin kapatid, hindi ka nag-iisa. At ito po ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, maaring hindi agad-agad ay luna sa suffering mo. Pero ang pangako niya, sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan, pwede kang maging masaya sa gitna ng alanganing sitwasyon. Amen? Hindi ko po alam kung naitala ko yan sa slide pero parang alam ko po ay nariyan. Kaya pwede po bang ipakita yung aking binasa? Ay, hindi pa. Hindi po. Okay. So hindi ko nga pala siya na-type. Ano po? So balik po tayo sa unang Pedro. Pakibalik mo na lang kapatid sa naunang slide. So balik po tayo sa unang Pedro. Anong klaseng suffering ba ang dinadanas ng mga tao noong isulat ang unang Pedro? Tingnan po natin kung ano ang sinabi ng the IVP Bible Background Commentary of the New Testament. Ayan po. So, ito pong aklat na ito ay nagbigay po ng background kung ano po ang dinadanas ng mga Kristiyano noong unang panahon, particularly in the first century. Itatagalog ko na lang po ang sinabi ng aklat na yan para mas madali pong maunawaan. So nung taong 64 AD ay nagkaroon po ng malawakang sunog sa Roma. Hindi po agad naapula ang apoy at halos buong bayan ay nasunog maliban sa ari-arian ni Emperor Nero at ng kanyang kaibigan na si Tigellinus. Kaya kahina-hinala na si Emperor Nero ang utak sa sunog na nangyari. So gumawa po ng sunog, ito pong si Nero, at ang nakakaalam lang po ay yung kanyang kaibigan. Okay? At upang hindi po mapagbintangan itong kanilang emperor, ibinaling po niya ang sisi sa mga Kristiyano. Now, nakakaawa po ang mga Kristiyano noon kasi matindi na ang paghihirap nila, dinagdagan pa nitong si Emperor Nero. At bago po mangyari ang sunog, yung mga Kristiyano po kinukutya na ng mga taga-Roma noong araw at kung ano-ano pong tawag sa kanila. Tinatawag po silang atheist dahil hindi nila sinasamba ang mga Roman gods and goddesses. Tinatawag po silang cannibals dahil kumakain daw sila ng katawan at dugo ng tao. Of course, ang hindi naiintindihan ng mga tao noon pong araw ay communion. Yun pong isinasagawa ng mga Kristiyano. Mga kapatid, sandali lang po dahil yung akin pong computer ay maglolobat. Give me 1 minute. Pasensya na po. Ayun. So, ayun ano? So, grabe yung mga pagsubok na dinadanas ng mga Christians nung araw. Kung ano-ano ng pagkutya sa kanila, tinatawag silang cannibal, tinatawag silang mga atheist, at pinagbintangan pa nga sila na incest daw ang kanilang ginagawa sa loob ng church. So narinig niyo na po ba yung salitang incest? Pag sinabi pong incest, nagtatalik po yung magkapamilya. Kunwari, kuya at saka ate, magkapatid, nagtatalik. Ano po? So ang tawag po doon ay incest. So ang sabi po ng mga taga-Roma, itong mga Kristiyano nagsasagawa ng incest. Kasi po nung araw, ang mga Kristiyano, nagbabatian po sila ng I love you brother, I love you sister. So pag narinig po ng mga pagano nung araw, ang tingin po nila ay
nagtatalik yung mga magkakapatid kasi nga nagpapalitan sila ng salitang I love you. Hindi naman po nila naiintindihan na kaya nila tinatawag ang bawat isa ng I love you brother, I love you sister ay upang ipakita sa lahat na kahit tayo ay hindi magkakapatid, daig pa natin ang magkadugo at tayo ay iisa kay Kristo. Now, balik po tayo dun kay Emperor Nero. So, talagang gusto pong wasakin ng emperor na ito ang mga Kristiyano. Kaya nung siya ay gumawa ng sunog na wala pong nakakaalam na siya pala ang may gawa, nung nasunog po yung bayan ng Roma, ibinaling po niya ang bintang sa mga Kristiyano. Eh sino namang papalag doon? Siya ay emperor, lahat maniniwala sa kanya. Kaya po ang naging dulot nito, nagkaroon po ng public rage. So nagkaroon po ng matinding galit ang mga taong bayan noong araw at kung kaya marami po sa mga tao noon gustong puksain, gustong patayin ang mga Kristiyano. Napakaganda po ng sinabi ng background commentary na ito patungkol po sa kanilang karanasan. Ang sabi po dito, according to the early 2nd century Tacitus, who disliked Christians himself, Nero burned Christians alive as torches to light his gardens at night. He killed other Christians in equally severe ways, feeding them to wild animals for public entertainment. In all, he must have murdered thousands of Rome's Christians, although most Christians there escaped his grasp. So, ipapakita ko po sa inyo yung ilang mga larawan para po mas maintindihan natin itong ating binasa. So makikita po ninyo sa next slide na yan po ang ginawang parusa sa mga Kristiyano dahil nga napagbintangan sila na nanununog kahit inosente po sila. Makikita po ninyo dyan sa larawan na yung mga Kristiyano ay ginagawa pong pailaw sa mga parke at sa mga daan tuwing gabi. So sinisilab po sila upang sila po ay magsilbing ilaw. So sila po yung panggatong. Kaya kung Kristiyano ka na nung araw, ay talagang antindi po ng suffering. Kaya yung mga dinadanas po natin ngayon na bagyo, lindol, ano pa. Minsan, yung budget natin medyo nababawasan. Ano po, patong-patong na bills. Kung ikukumpara po natin sa paghihirap, suffering ng mga Kristiyano ng araw, eh wala pa po sa katiting kung tutuusin. Sapagkat ang kanila pong problema, eh kung buhay pa ba sila bukas. Dahil sila nga po ay tinutugis. At hindi lang po yon. Bahagi po ng kanilang suffering ay yung pinapakain po sila sa wild animals. So yan po ang isang illustration kung papaano po pinapahirapan ang mga Kristiyano ng araw. So dinadala po sila sa isang lugar. Ayan po, Coliseum po ang tawag dyan. At dyan po dinadala yung mga Kristiyanong nahuli. And then papakawalan po yung mga gutom na mga wild animals, kagaya po ng tigre, kagaya po ng leon. At may nakita po akong video sa YouTube kung papaano po sila kainin. Ano po? So yan po isang dula. Hanapin niyo po sa YouTube. So talagang grabe kung kainin ng mga leon yung mga Kristiyano nung araw. At kasama po yung mga babies nila kapag ka ipinakain po sa mga hayop noong araw. So yan po yung suffering ng mga Christians nung araw. Today we are also experiencing suffering. Pero kung i-compare po natin sa matinding suffering ng early Christians, wala pa po sa katiting. Mas blessed pa po tayo. Pero mga kapatid, sa gitna po ng kanilang trials, sa gitna po ng kanilang testings, sa kabila po ng kanilang mga pagtitiis, nangusa po ang Diyos sa kanila. Kaya po isinulat ang 1 Peter. Sinulat po ni Pedro ang liham na ito upang palakasin ang mga Kristiyano sa kabila po ng kanilang mga trials
and testings. Kaya po pala ganito ang pagbati ni Pedro doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 1 na ang sabi po, mula kay Pedro na apostol ni Heso Kristo, mahal kong pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Nakita po ni Pedro na yung nangyari sa Roma, pwede din pong mangyari sa ibang bayan. Pwedeng mangyari sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Okay? So sinulat po niya ito para palakasin ang loob ng mga taong ito na sakaling mangyari sa kanila yung naganap sa mga Kristiyano sa Roma, sila po ay hindi manghihina po sa pananampalataya. Handa po sila sa kung ano man pong suffering na paparating. So, in short, sinulat po ni Pedro ang 1 Peter upang magkaroon po sila ng tamang pagtingin sa pagsubok, upang magkaroon po sila ng tamang pananaw patungkol po sa suffering. Kaya pala, pagdating doon sa verse 13, ganito po yung sinabi ni Pedro doon po sa mga Kristiyanong hindi pa nahuhuli. Kasi nga anytime yung mga Christians doon sa ibang lugar outside Rome, pwedeng sila yung isunod. Pwedeng sila naman yung ipakain sa mga leon at gawing sulo tuwing gabi. So ang sabi po ni Peter ay ganito, therefore prepare your minds for action. Discipline yourselves. Set all your hope on the grace that Jesus Christ will bring you when He is revealed. Kumbaga sinasabi po ni Pedro, dahil sa nabalitaan yung kalagim-lagim na sinapit ng mga Kristiyano, alam ko matatakot kayo. Alam ko magkaka-anxiety kayo. Alam ko matotrauma kayo sa mga nababalitaan nyo. Pero sinasabi niya, prepare your minds for action. Ihanda nyo ang inyong mga isip sa aksyon. Maaring ang persecution dumating sa inyo bukas. Maging handa kayo. Huwag kayong susuko. Huwag kayong tatalikod kay Kristo. Huwag kayong bibitaw. Kaya natin ito. Kung may katabi ka ngayon, sabi mo sa kanya, huwag kang bibitaw kapatid. Kaya natin ito. Napakaganda po ng pagkakasabi sa Tagalog. Ganito po ang sinabi, magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesu Kristo. So ano pong sinasabi dito ni Pedro? Sinasabi niya, oo, may suffering na dadating. Oo, uusigin kayo. Oo, maaring ipakulong kayo at kitlin ang buhay ninyo kagaya nung nangyari sa mga taga-Roma. Pero huwag kayong tumingin sa bagay na nakakatakot. Ang tingnan ninyo yung buhay na walang hanggan sa langit na naghihintay sa inyo. Kaya totoo po yung sinasabi ni Jesus, no, wag nating katakutan yung mga tao na pwedeng pumatay sa katawan. Ang katakutan natin yung pwedeng kumitil sa ating kaluluwa. Sinasabi dito ni Pedro, pwedeng patayin ang inyong katawan. Pwedeng pugutan kayo ng ulo, pwedeng ipakain kayo sa mga leon. Pero ang inyong kaluluwa ay ligtas at may naghihintay na pagpapala sa inyo sa muling pagbabalik ni Jesus. Napansin po ninyo, hindi po binola-bola ni Pedro yung mga Kristiyano nung araw na, hindi, okay lang yan ako. Be positive. I-confess mo lang na I am protected, I am blessed, then hindi ka napapatayin. Hindi po ganoon. Naging realistic po si Pedro. Sinasabi niya, wala akong maipapangako sa inyo na kaya kayong protektahan ng church. Talagang may pagsubok na darating at tayo'y hinuhuli ngayon. Pero wag tayong tumingin sa sitwasyon natin ngayon. The days are evil. May kaguluhan sa mundo. Pero may inihahanda ang Panginoon sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Pwede po ba akong makarinig ng amen?
Praise the Lord. Kaya tingnan po natin kung papaano po tinawag ni Pedro ang mga Christians doon po sa verse 1. Okay? So ang sabi po dyan, mula kay Pedro na apostol ni Hesukristo, mahal kong pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga, ano daw pong tawag sa mga Kristiyano, mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So hindi po, kumbaga sinasabi po dito ni Pedro, huwag niyong tingnan ang sarili niyo na taga-mundo. Kayo ay dayuhan lang, kayo ay nagbabakasyon lang kumbaga sa mundong ito. Hindi talaga kayo taga-Pontus, hindi talaga kayo taga-Galatia. Oo, pinanganak kayo sa Bithynia, maaring pinanganak kayo sa Cappadocia, pero hindi yan ang totoo nyong bayan. Ang bayan natin ay yung inihahanda ng Diyos sa atin sa hinaharap. The new heavens and the new earth. Can I hear an amen? Kaya mga kapatid, hindi po talaga tayo taga-Pilipinas. Amen. Hindi po talaga tayo taga Mindoro, taga Alfonso, taga Tagaytay, taga Marikina. Kasi dito sa mundo may pagbaha, dito sa mundo may lindol, dito sa mundo may gera. Nung isang araw nagbabasa po ako ng balita, mga Kristiyano po sa Nigeria ay sabay-sabay po inilibing dahil na minasakar po sila. And what is our hope in life and in death? Mga kapatid, our hope in life and in death is that itong buhay na ito ay hindi atin. At tayo aalisin ng Diyos sa lumang mundo na ito at ilalagay niya po tayo sa new heavens and new earth. Kaya pala sabi ni Jesus, huwag tayong mag-impok sa mga tawag doon, mga pangmundong kayamanan, bagkus mag-impok tayo sa mga bagay na panglangit sapagkat doon po tayo ilalagay ng Panginoon. Amen? Maaring ngayon po, ang laman ng inyong bulsa ay talagang naghihingalo na. Ano ho, Pastor, pang 2 days na lang itong budget namin. Pastor, talagang wala nang laman ng aking ATM. Winidraw ko na, pati yung maintaining balance. Maaring ngayon po, according to human standards, maaring tayo dukha, maaring walang-wala, ano po. Pero wag po nating tingnan ang ating mga sarili ayon po sa ating nakikita ngayon. Kagaya po ni Pedro, ang hiling niya sa mga Kristiyano nung araw, isipin mo, dayuhan lang tayo dito. Uuwi tayo sa totoo nating bahay at doon wala nang limitasyon, doon wala nang pagkalugi, and we will be with Jesus forever. Tell someone beside you, Jesus is coming again. Sabi mo sa kanya, are you excited? Alam nyo, yun po yung naglalaro sa isip ng mga Christians nung araw, na every time they are surrounded with suffering, with political problems, with persecution, ang nagbibigay kaaliwan po sa kanila ay yung muling pagbabalik ni Jesus. Kaya kung tayo po manunood ng balita ngayon, ang daming kaguluhan, daming sakuna, yun pong magiging comfort natin, Jesus is coming again. At tayo po ay dayuhan lamang sa mundong ito. So ano pong sinasabi ni Pedro sa mga Kristiyanong pinagpapapatay noon at nanganganib na ipapatay? Sinasabi po ni Pedro ay ito, huwag kayong panghinaan ng loob dahil dayo lamang naman tayo dito. Ang palagian nating tahanan ay ang langit. Iyon ang asahan nyo. Iyon ang kapanabikan ninyo. Kaya kung kikitlin man ang ating mga buhay, tubo pa din. Tubo tayo kasi uuwi na tayo sa totoo nating tirahan, ang langit. Naalala niyo po yung kwento ni Pablo na kung saan siya po ay inalaw ng Diyos na makarating sa langit, yung kanyang spirito na transport doon. And then, bumalik din po siya sa kanyang katawan. At ang sabi po niya sa kanyang sinulat, sabi niya, nag-aagaw tuloy ako. Bakit? Kasi dinala pa ako ng Panginoon sa langit, sabi po ni Pablo. Kasi ang ganda-ganda doon. Nag-aagaw doon yung sarili niya kung siya ay
Mabubuhay pa o uuwi na sa langit? Kasi kung uuwi daw siya sa langit, kung siya'y papanaw, tubo pa kasi makakasama na niya ang Diyos. At mas maganda doon. Pero sabi niya, parang gusto ko rin namang magstay sa lupa para marami akong mashare ng gospel. Ganda po nung sinabi niya. So malinaw po sa isip ni Pablo at ni Pedro na tayo po ay dayo lang dito. Kaya mga kapatid, paano ba tayo dapat mabuhay bilang dayo lang sa mundo? Nawa po magkaroon tayo ng eternal perspective na ang number one reason why we live is to glorify God by sharing the gospel, by discipling others. Amen? Dagdag pa po ni Pedro sa verse 6, dahil dito, dapat kayong, anong sabi niya? Magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. So, totoo talaga yung sinasabi natin kanina na joy in the midst of suffering. Kasi sinasabi po ni Pedro, kahit may pagsubok, iba't iba, magalak daw tayo kasi panandalian lang yan. Now, ang sinasabi po dito na panandalian lang ay perspektibo ng Diyos, hindi po perspective ng tao. Kasi sa perspective ng tao, baka sabihin, ang tagal-tagal naman bumalik ni Lord. Okay? Tagal na natin naghihintay na babalik na si Jesus pero hindi pa rin siya bumabalik. Kasi kay Lord po, ang 1,000 years, pwede pong isang araw lang. Okay? Kaya ang sinasabi po dito ni Pedro, you need to comfort yourself na kapag may mga momentary problems tayo, may mga pagsubok tayo, isipin mo, iiwan din naman natin ang mundong ito. At doon, tayo ay dadanas ng tunay na kagalakan. So sinasabi ni Pedro, oo, pwede kayong i-torture, pwede kayong ikulong, pwede kayong silabin, pwede kayong ipakain sa wild animals, pero magalak kayo. Joy in the midst of suffering. Kasi panandalian lang yan sa muling pagmulat ng inyong mga mata. Matapos na tayo'y humimlay, makikita ninyo ang kayamanang naghihintay sa inyo sa langit. Yan po ang dapat nating asahan. Ang ganda po ng sinabi ni Pedro sa verses 3 and 4. Ang sabi po niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Take note, ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Amen? So alam po ni Pedro na maaring manganib ang buhay ng mga Kristiyano noong araw dahil nga sa banta sa buhay nila. Maaari silang hulihin, kitlin, pero papaano po niya inihanda ang puso at isipan ng mga Kristiyanong ito? Sinabi niya na sa kabila ng banta, sa kabila ng pagsubok, pinagpala sila dahil may manang naghihintay sa langit. Mga kapatid, ang tunay pala nating kayamanan ay yung kaligtasan kay Kristo. That's why in the midst of loss, in the midst of trials and problems, we can be joyful because we have received the most important blessing, which is eternal life in Christ. At ang eternal life in Christ Jesus, walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Pwede po bang sabihin natin yan ng sabay-sabay? Walang kapintasan, Walang kapintasan, hindi nasisira, Hindi nasisira, at hindi kumukupas. at hindi kumukupas. That's why, brothers and sisters, tinuturuan po tayo ng scripture na huwag po tayong ma-attach sa mga temporal things. Narinig niyo po yung sinasabi ko? Tinuturuan po tayo ng scripture na don't be too attached with temporal things. Kasi yung mga temporal things, mga material possessions natin, even fame,
Okay? Lahat po yan pagpapala ni Lord. Pero sinasabi po ng scripture, yan po ay pwedeng masira, kumupas, at pwede pong maagaw sa atin. Kaya sa isang Kristiyano, ang true joy po natin is to have our names written in the book of life. Naalala niyo po yung kwento ng mga alagad ni Jesus na galing po sila sa misyon. Pagbalik nila ng misyon, tuwang-tuwa sila kasi successful yung ministry. Sabi nila kay Jesus, Jesus, nangaral kami. Jesus, nagpalayas kami ng mga demonyo. Ang galing namin. Sabi nilang ganon. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil nakakapagpalayas kayo ng demonyo. Magalak kayo sapagkat ang mga pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Praise God. So, Pastor, bakit ba hinahayaan ng Diyos na tayo po ay dumanas pa ng pagsubok? Bakit hindi na lang tayo kunin agad ni Lord? Ilipat na lang tayo agad sa langit para lagi na lang tayong happy. Actually, may project kasi si Lord kung bakit tawag dito, kung bakit tayo inaalaw niya na dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Meron po siyang purpose for that. And that is preparation for life eternal. Ang tawag po sa project na yon ay sanctification. Pag sinabi pong sanctification, tayo po ay dinadalisay. Kaya mga kapatid, iba ang tingin ng Kristiyano kapag ka may mga trials and testings. Ang view natin dyan, inalaw to ng Panginoon, not necessarily na galing kay Lord, maaring biktima tayo ng sitwasyon, pero inalaw pa rin ng Panginoon to sanctify us para tayo po ay dalisayin. Kaya po ang sabi ni Pablo sa verses, hindi pala ni Pablo, ni Pedro, dito po sa verses 6 and 7, sabi po niya, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa gintong nawawala. Kaya, kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. So bakit po inaalaw ng Diyos ang trials? Ito daw po ay parang apoy na dinadalisay po ang ating mga katauhan, ang ating pong mga sarili. So kagaya po ng ginto, yung ginto po, para matanggal yung mga impurities niyan, yan po ay dinadarang sa apoy. Okay? So kasi pag nakakuha ka daw ng ginto, may mga impurities, may mga tawag dito, mga dungis yan na mahirap pong tanggalin. Pero pag dumaan daw po sa apoy, ang ginto, nawawala po yung impurities, nagiging dalisay po siya. So bakit po inaalaw ng Panginoon ang fires of affliction? Bakit po inaalaw ng Panginoon ang fires of suffering? Ito po ay upang subukin ang ating pananampalataya upang tingnan kung ito'y tunay nga. Ano po? Kasi madali pong sabihin na tayo ay Kristiyano kapag ka maganda yung nangyayari sa buhay natin. I am blessed, ang dami kong breakthroughs. But what if alisin muna ni Lord for a while? Tayo ba'y magpe-praise the Lord pa rin? At palagay ko, kaya po ito sinabi ni Pedro, kasi nung araw, talagang masayang maging Kristiyano. Bakit ko po ito nasabi? Kasi nung araw po, usong-uso sa mga Kristiyano yung tinatawag na love feast. So after nilang mag-worship service, nagtitipon-tipon sila para kumain. Aba, parang pistahan yan. Ang sarap maging Kristiyano, only some gyupsal. Parang gano'n, ano? And then, ang mga Kristiyano din po kasi nung araw, kilala sila dun sa yung parang cooperative. Meron din po silang cooperative na kung saan lahat ng kayamanan nila pinagsasama-sama nila. Tapos kapag may nangangailangan, binibigyan nila ng tulong, binibigyan nila ng pera para
kumbaga mabayaran yung utang niya, makapagbayad siya sa pinagkakagastusan niya. So meron pong gano'n ng mga Kristiyano. At pangatlo, syempre, nung early church, talagang napakarami pong healings. So mga pilay, nakakalakad, ang daming mga miracles. Kaya sabihin mo, sarap pala maging Kristiyano. Oh. Talagang ang daming gumagaling. Okay? So, sinasabi dito ni Pedro, inaalaw ng Panginoon yung suffering para maturuan tayo na ang ikagalak natin hindi yung blessing, okay? Hindi yung pagpapala, kundi yung nagpapala. It's not the blessing, but the blesser. So kumbaga sinasabi po ni Pedro, tayo ba ay susunod pa rin kay Lord kapag wala na yung pakinabang? Baka kasi nagsisimba lang tayo, ang kausap po niya, yung mga Kristiyano nung araw ha, baka kasi kaya lang tayo nagsisimba kasi masaya, kasi may tropa, kasi may miracles, kasi may kainan, kasi may financial gain. But what if alisin niya ni Lord at ang ipalit persecution? Yung pananampalataya ba natin ay mananatili? So yun po yung point ng verse na to. Yun po yung pinag-uugatan nito na yung mga convenience in life, may pagkakataon sa Christian life, pinapalitan ng Panginoon ng trials and testings to test kung talagang susunod ka pa rin ba kay Kristo. Meron po kasing tinatawag na yung easy believism. Ano po? Kumbaga yung parang Kristiyano kasanguso. Okay? So, ang saya ng pagiging Kristiyano, ang dami palang pinupuntahan. Nakakatuwa, ang saya-saya, ang daming tropa. Pero pag dumating na yung pagsubok, ayoko na. Ganyan palang Diyos na sinasamba nyo. Nag-pray ako na madagdagan yung kita ko. Di naman niya ako pinagbigyan. Ayoko na, tatalikod na ako. Babalik na ako sa dati kong sekta. Okay? So, yun po palang mga trials and testings inaalaw ng Panginoon to test us kung tayo ba'y mananatili. Naintindihan po ninyo? So yun po yung purpose nun. Inaalaw ni Lord ang suffering para malaman kung yun bang ating faith in Christ ay tunay, kung totoong tinanggap natin si Jesus. Ano po? Kaya ang ganda nung sinabi ni Corrie ten Boom. Okay, kilala niyo po ba si Corrie ten Boom? Siya po yung kapatid ni Corrie 11 Boom. Joke lang po, papatawa lang. Si Corrie ten Boom. Sabi po ni Corrie ten Boom, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Kung kilala po ninyo si Corrie ten Boom, siya po ay kasama doon sa mga tao na nung panahon ni Hitler ay dinala po sa mga concentration camp at muntik na po siyang mapatay. Okay? Dahil siya po ay may lahing Hudyo. Nawala po lahat sa kanya. And so nasabi ni Corrie ten Boom, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. And she's speaking out of her experience. Namatay lahat ng family members ko. Nawala ang kabuhayan namin. At doon ko na-realize, pag walang-wala na pala ako, totoo pala akong mayaman. Kasi meron akong kayamanan na hindi pwedeng alisin sa akin. At yon ay si Kristo. That's why, brothers and sisters, suffering exposes our hearts. Ini-expose ng suffering kung ano ba talaga ang laman ng puso natin. Ini-expose ng suffering kung gaano ba talaga kahalaga si Jesus sa atin. Itinatama ng suffering ang ating motibo. Kaya lang ba tayo nagpe-pray ay dahil sa blessings? Kaya lang ba tayo nag-worship ay para may makuhang breakthrough kay Lord? Kaya lang ba tayo nagbibigay sa gawain ng church ay dahil may gusto tayong kapalit mula kay Lord? No. We give our all. We give our lives because Jesus is worthy. Jesus is better than gold and silver. Jesus is better than life. Jesus is bigger than life. Naalala niyo yung awit na inaawit natin noon? Nais kong
ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Hindi daw natin iniibig si Lord dahil sa himala, hindi daw dahil sa pagpapala. Iniibig natin siya dahil siya ay siya. Amen. Sabi po ni Matt Smethurst, the absence of blessings, rejection, vanity, reviling, illness, poverty, often is the crucible, the place in which we learn to love God for who He is. In our idolatry, we make gifts out to be gods and make the giver into the errand boy of our desires. Grabe, no? Ganda pong pagmuni-munian ng mga salitang yan. Kapatid, ano ba talaga ang nagpapasaya sa atin? Ito ba ay salapi? Ito ba ay kayamanan? Ito ba ay material gain? Kung ano ang nagpapasaya sa atin ngayon, yan daw talaga ang tunay mong Diyos. Kaya sabi po ni Matt, in our idolatry, we make gifts out to be gods and make the giver into the errand boy of our desires. At nakakalungkot, ganyan po ang tingin ng mga maraming nagpapakilalang Kristiyano ngayon. Okay, sasabihin nila na, I need God because I need to be rich. Lord, I declare, I claim, I will have 1 million. Anong nangyayari? Ginagawa natin si Lord na genie. Ginagawa natin si Lord na utusan na kapag kung anong nagustuhan natin, kung anong i-declare natin, dapat yan, Lord, ang gawin mo. Hindi po ganon. Si Lord po ang nagpapakilos ng ating kapalaran. And we can always trust Him na kung ano yung best for us, yun ang ibibigay natin, yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Yung pinakagusto ng puso mo, yun daw talaga ang treasure mo. Yung tingin mo na magpapakumpleto sa'yo, yun talaga ang treasure mo. Para sa ating mga believers ni Jesus, ang treasure natin ay walang iba kundi si Jesus lamang. That is why we can have joy in the midst of trials, in the midst of the storm, in the midst of earthquakes, because we have Jesus, and Jesus means everything. Hindi tayo tagalupa. Tayo ay dayo lamang. Sandali lang tayo dito sa mundo. Nagbabiyahe lang tayo at uuwi tayo sa ating tunay na tahanan in the presence of Jesus, the new heavens and the new earth. Sabi po ni Peter sa verses 8 and 9, you did not see Him, yet you love Him. And still without seeing Him, you are already filled with joy. So glorious that it cannot be described because you believe and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is the salvation of your souls. Sino po sa inyo gustong maranasan to? Yung joy that cannot be described. Yung joy na hindi kayang ibigay ng mundo. Sinasabi ni Peter to sa mga tao na pwedeng ipakain sa leon the following day. Sabi niya, we have this joy kahit na merong banta sa buhay natin. We can be joyful because we look forward to our salvation. Amen? Praise God. Ganda po nung sinabi nung tropa kong pastor, si Pastor Ramen Kaliwag. Hihiramin ko po. Ang sabi po niya, minsan naboboard ka sa sermon. Naboboard ka sa HPM. Naboboard ka sa napakaraming ginagawa sa church. But in the eyes of God, God is doing you and giving you His greatest blessings on earth. Ang pinakamatinding blessing ay hindi yung nakapasyal ka na sa Santorini, Greece. Ang pinakamatinding blessing ay hindi yung ma-enjoy mo ang mundong ito. Ang mundong ito, compared to the riches that is in Christ and to the new heavens and new earth,
will look like a garbage or a landfill. Kaya mga kapatid, dayo lang tayo sa mundong to. Kasi kung alam lang natin kung ano yung inihahanda sa atin ng Panginoon na new heavens and new earth, sasabihin ko sa inyo, garbage na maituturing ang, sorry ha, atin-atin lang to, garbage na maituturing ang mga parke, yung Disneyland, ano pa ba yung mga gusto nating puntahan. Okay? Mga magagandang lugar sa Japan. Of course, we honor these countries. But to make a point, ang sinasabi po ni Pastor Ramen, yung mga pinakamagagandang lugar sa mundo, kung ihahambing po natin sa new heavens and new earth, basura lang. And that is the source of our joy. As I end this sermon, brothers and sisters, nais ko pong magbigay ng ilan pong mga action points kung papaano po natin maia-apply itong teaching na joy in the midst of suffering. Number 1, nagiging mapagtiis tayo. Minsan impatient tayo sa lahat ng bagay at dinidelay natin ang maging masaya kasi wala pa yung inaasahan natin. But right here and right now, we can be thankful because we have Jesus. Natitiis natin anumang kalagayan natin sa buhay. Okay, so you can be joyful right now. Huwag mong hintayin na maabot mo na yung pangarap mo. And I pray maabot mo yung pangarap mo. Huwag mong hintayin na makapag-abroad ka. And I pray, kung loob ni Lord, marating mo yung gusto mong puntahan. Pero huwag mong hintayin yung mga ganong bagay bago ka maging masaya. Right now, pwede kang maging masaya because you have salvation in Christ. Number 2, nagiging mapagpasalamat tayo. Okay? Isabihin contentment. Lord, I can count my blessings. Thank you, Lord. Meron akong bahay. Lord, thank you. Meron akong sasakyan na ganito kahit second hand. Lord, thank you kasi nakakakumpleto kami ng kain. Minsan nga, more than 6 times pa. Nawawala yung comparing yourself to other people. Nakaedad mo, kapitbahay mo, kaklase mo. Kasi at the end of the day, iiwan natin lahat ng narito. And so we start counting our blessings. Kaya I challenge you, count your blessings. Salamat, meron kang mapagmahal na asawa. Salamat, meron kang magulang na nangangamusta sa iyo. Salamat, meron kang alagang pato. Wala na akong maisip na illustration. Basta pagpasalamat mo yung mga ganong blessings because I'm sure the Lord has been sustaining you and the Lord has been providing all our needs. And number 3, lalo po tayong nagiging mapagbigay. Kasi kung tayo po'y dayo lang dito at lahat naman pala iiwan natin, the more po tayong mabubuyo na magbigay. Una sa mga nangangailangan at pangalawa sa mission po ng ating church. Ano po? Nabubuksan yung ating kamay na, Lord, alam ko pag nagbigay ako, ito ay matatranslate sa expansion ng gospel. Lord, alam ko minsan medyo gipit, pero Lord, magbibigay pa rin ako kasi yung mga savings kong ito, Lord, iiwan ko rin naman. At sa iyo to, Panginoon. And so, Lord, I want to honor you. Okay? Kaya dati, pupunta ka sa church to ask, ano bang may bibigay sa akin ng church na to? Ngayon, pupunta ka sa church at sasabihin mo, ano ba ang maitutulong ko sa church? Ano ba ang maibibigay ko sa church na ito? Maging mapagtiis, maging mapagpasalamat, maging mapagbigay. Dahil tayo ay dayo lang dito, uuwi rin tayo sa new heavens and new earth. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa umagang to na kami po ay muling nakapakinig ng mga salita ng buhay. Panginoon, alam ko po na kayo'y nangusap sa bawat isa sa amin. And Lord, right now, we allow you to crush our idols. Mga bagay na ipinapalit namin sa iyo. Mga bagay na akala namin kailangan namin para kami maging buo, maging masaya. We just want you, Lord Jesus. Not the temporal things, not the material things. We praise God for all those blessings, but Lord, more than that, we're thankful because we have you. We have you.
in our lives. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin. Magsitindig po tayong lahat. At tayo pong lahat ay sandaling mananalangin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin po ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal at maging daluyan ng presensya ng Panginoong Jesus. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong masaganang biyaya at mga makalangit na pagpapala. Kami po ay itaguyod ninyo bilang iisang katawan, iisang iglesia na binili ng inyong dugo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, pinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na katulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay tubusin. Sa krus ay tinapos ng Panginoon ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin ay pagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya'y ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus, na bayubay sa krus dahil mahal na mahal Kanya. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ang Kanyang wagas na pag-ibig. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Tumulo sa krus ng Kalbaryo upang ipakita na minamahal Kanya. You are loved by God. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang inumin. Manalangin po tayong lahat habang nakaunat ang ating mga kamay. Panginoong Hesus, kayo ang aming tagapagligtas, nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay
na buhay at muling babalik sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan ninyo, kasama nyo, sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari na po kayong maupo. Good morning po. Magandang araw po muli sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa ating covenant ngayong umaga. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating pong covenant. Kami ay nagpasya, 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po. Ito po ang ating announcement. Ang BSIM class via Zoom 6 p.m. to 8 p.m. Monday po ito, August 10, 2026. Lahat po ng gustong magpabautismo ay inaanyayahan pong umattend ng baptism class na ito. Next po tayo. Ito po ay ang couples retreat na magaganap po sa darating na November 14, malayo-layo pa po, kaya mapapaghandaan pa po. At ito po ay gaganapin sa Betania Retreat House, sa Tagaytay din po yan, sa May Maharlika po. At para po ito sa mga couples o yung mga couples to be pa rin. Sabi po dito, ang team po nito ay Masayang Tahanan, Marriage and Parenting as Discipleship. Ito po ay sa November 14 at 8 a.m. to 6 p.m. Yun lang po. Ay, may registration po pala. May registration po siya na 800. Ayan po. Thank you po. Ayan. Hello, good morning po. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. Salamat Pastor Joss sa napakagandang mensahe na inihatid mo ngayon. Nandun na rin yung parang nag-exhort na rin ang giving eh. Okay, thank you Lord. Pero basahin ko po muna dito sa samahan niyo po akong basahin sa Luke 6:38. Sabi po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw na ibubuhos sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong ginagamit ay iyon ding panukat sa inyo. Purihin ang Panginoon. So, makita po natin mga kapatid, ang pagbibigay po ay hindi po lamang tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa puso. Yan po lagi kong nababanggit. At pagtitiwala sa ating Panginoon. At sabi nga po dito sa Luke 6:38, hindi sinabi po na magbigay kayo para kayo ay yumaman. Kundi magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Kung atin po mapapansin, ang diin ay nasa mapagbigay na puso
na sumasalamin po sa kabutihan ng Diyos. So, ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay, yung ating buhay, kaloob po yan ng ating Panginoon. Ang ating lakas, ang ating trabaho, ang ating pamilya, at higit sa lahat, ang kanyang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya po nang nabanggit kanina ng ating Panginoon, ng ating pastor, na yung pinakadakilang pagpapala na natanggap po natin ay ang kaligtasang buhat kay Kristo. So, kaya kapag po tayo ay nagbibigay, hindi po tayo nawawalan. Tayo po ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos. At napansin ko po dito, sabi dito, mabuting takal, siksik, liglig, at umaapaw. So, nakita ko po dito na ang atin pong Panginoon ay hindi siya kuripot sa kanyang pagpapala. Maaring hindi po sa material na bagay ang mga kapalit nitong ating mga kaloob at handog, ngunit tiyak na ibinibigay niya yung ating pangangailangan. Ang ating kapayapaan, kagalakan, lakas at sapat na biyaya sa tamang panahon. Kaya habang tayo po ay naghahandog, gawin po natin ito ng may pasasalamat. At sapagkat, sabi ko nga kanina, talagang napakadakila yung pag-ibig ng Diyos sapagkat mula sa Kanya ang lahat. At yun nga, lahat ng ating bagay na natatanggap ay buhat din sa Kanya. Lahat ng ating tinatangkilik ay sa atin ding Panginoon nagbuhat. Kaya dapat lahat ito'y ating ipagpasalamat. So magbigay din po tayo ng may kagalakan. Nabanggit din po yan kanina. Yung hindi po tayo napipilitan. At ganoon din po, magbigay din po tayo ng may pananampalataya na nagtitiwala tayo na sa Diyos nagbubuhat ang lahat at siya ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At tandaan po natin, hindi sinusukat ng Diyos kung gaano yung halaga na ipinagkaloob natin, kundi yung pag-ibig at pananampalatayang kasama nito. So ang kamay po na bukas at handa sa pagbibigay ay ang kamay din na handang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po ay nagbibigay hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating mga pera, kundi dahil nais niyang hubugin ang ating mga puso upang maging katulad ni Kristo. Mapagbigay, mahabagin, at puno ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong walang hanggang kabutihan at pagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Turuan mo po kaming magbigay ng may kagalakan, pananampalataya at pag-ibig. Gamitin mo po ang aming mga kaloob at handog na ito sa pagpapalagana pa ng iyong gawain at mapagtibay ang iyong iglesia, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. So kung paano naman po natin ipapadala yung ating mga kaloob at handog, nandyan po, naka-flash po dyan sa ating screen ang ating mga account na pwede pong ipadala yung ating mga kaloob at handog. Maraming salamat po. You are blessed to be a blessing. Thank you, Lord. God bless us all. Kailan may dikdik sa'y papapalit, pagkat sa piling
sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y aalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y aalay. Habang buhay. Ayan. So, purihin ang Diyos. Bago po tayo magtapos sa ating gawain, mangyari po, buksan po natin ang ating mga cameras so we can see everyone. Salamat sa Diyos. And Sister Ayel, pwede po kayang tanggalin na itong background screen. Yan. Thank you, Lord. So, una po sa lahat, binabati po natin ang lahat ng kapatiran mula po sa Blessings Tagaytay. Mag-blessing shout nga po ang mga taga-Tagaytay. Ayun. Praise the Lord. Amen. May mga kasama din po tayo from Blessings in the Word. Alfonso. Mga taga-Alfonso po. Grabe. Ang lakas. Siyempre, meron din po tayong mga kapatid from Manila. Blessings in the Word, Manila. Nasaan po sila? Nakita ko po kanina yung Moscardon family na lumipat na kasi sila sa bahay. So, praise God, you're here. Ayun. Siyempre, ang Blessings in the Word, Kalaka. Wala po bang blessing shout dyan ng mga taga-Kalaka? Ayun, praise the Lord. At hindi ko po sure kung nakapasok po yung mga taga Mindoro. Meron po bang representative ang Mindoro? Parang nakita ko yung kanina meron po si Sister Regina, so baka may problem sa ano. Well, anyway, purihin ng Diyos na tayo po nagkasama-sama at nawa po ay magpatuloy tayo sa diwa ng pananampalataya sa ating Panginoon. Nais ko lang pong ulitin na bukas meron po tayong webinar on baptism. So sa mga kapatiran po na gustong magpa-water baptize, required po ang baptism seminar bago po kayo magpa-baptize. So bukas po yon, 6 p.m. to 8 p.m. dito po sa Zoom. At ano pa ba? Yun lang naman po. Loobin ng Lord yung MBS natin ay matuloy na this coming Wednesday. Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat na kami po'y muling nagkatipon-tipon bilang mga anak ninyo sa loob po ng bahay. Salamat, Lord, sapagkat ang bawat bahay ay ginagawa po ninyong simbahan. Bawat tahanan ay simbahan, Panginoon. Lord, ibaba po ninyo ang inyong blessings, ang inyong providential care sa bawat isa pong narito. Muli, dalangin po namin ng kagalingan sa lahat po ng may sakit, may karamdaman, maaring sipon, ubo, diagnosis ng doktor, maaring sa internal organs, Panginoon, maaring high blood, high sugar, o anumang sakit, Lord, na kayang pangalanan. We ask for your healing presence, O God. I-bless niyo din po ang kanilang mga bulsa, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga trabaho. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Meron daw pong group photo. Mag-group photo po tayo. Sister Ayel, take it away. Ayun po, let us open our cams po para makapag-picture po tayo. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, next slide naman po. 1, 2, 3, smile. Pichong! Ayun o! Yun! Si Ayam! Yum, yum. Ayan, 1, 2, 3, smile. Ayan po, thank you po. Thank you so much po! Thank you po. Thank you po. Ayam.
Thank you, Thank you Pastor. po, Pastor. Thank you so Thank you much. po. Have a blessed day. Thank you po. Puso. Thank you po.